Good morning mga. Ang topic po namin ay ngayon ay globalization, poverty, and inequality. Mga pangunahing konsepto, termino. Paglalat ng globalization, mas nagiging konektado ang mga bansa dahil sa kalakalan, teknolohiya at palitan ng mga kultura. Halimbawa, mas madali ang mga pagbili ng produkto galing sa ibang bansa, tiyak na kahirapan, absolute poverty. Kapag hindi kayang matugunan ang mga basic needs tulad ng pagkain, bahay at paggagamot, may kaugnayan na yung kahirapan ang relative poverty. Kahit may kunting kita, mas mababa pa rin ang mga antas pamumuhay para sa karamihan ng tao sa sariling bansa. Pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay, global inequality, hindi pagpantay-pantay ang yaman at resources na sa ibang bansa at tao sa mundo. Coefficient Gini, sukatan kung gaano kalaki ang agwat ng mayaman at mahirap. Kapag mas mataas ang number, mas hindi pantay ang kita. Pandaigdigang pagkasunod-sunod ng antas, globalization, stratification, pagkakahati-hati ng mga bansa base sa yaman ng kapangyarihan at lifestyle, mayaman, middle, mahirap na bansa. Teorya ng pag-asa, dependence theory. Sinasabi sa umasa ang mahirap sa bansa ng mayaman bansa at minsan sila ay napagsasamantalahan kaya hindi sila agad umuunlad. Theory ng pagbabago ng modernization theory. Pananiwala na uunlad ang isang bansa kung gagamit ng teknolohiya, industrialization at pagbabago ng sistema at kultura. Good day. I will discuss the brief history. During the colonial era in 15th to 20th centuries, during this period, European powers such as Spain, Britain, France, Portugal, and the Netherlands colonized large parts of Asia, Africa, and the Americas. Valuable resources like gold and silver and spices, during this time indigenous peoples and enslaved Africans were used to work in plantations, mines, and infrastructures with little or no pay. Nagtatrabaho sila para mag-supply ng raw materials while yung Europe countries ay nagde-develop ng industries and their technologies, And in the day, colonized regions ay naiwan sila sa ilalim, Di sila nakasabay sa globalization. Next is first globalization, year 1870 to 1914. In this period, mas nakikilala na yung connection nagkakaroon na ng connection yung mga iba't ibang countries sa pamagitan ng trade, migration, and investment. European countries and the United States ay parang mas sila yung nauna sa ekonomiya. Parang mas napabilis yung pag-angat nila kumpara dun sa Asian and African countries. Yan. Next is post-World War II era or after the World War II. After the World War II, the world tried to rebuild and prevent future conflicts. During this time, meron tayong nahati yung mga category. Parang nagkaroon ng category yung mga bansa. Tinatawag na Cold War Division. Meron tayong First World. Ito yung mga capitalist, industrialized countries.
tulad ng US or yung mga countries sa Western Europe. Next is Second World. Sinatawag na Second World. Yung mga communist countries, for example, Soviet Union and Eastern Europe. Next is Third World. Newly independent or developing countries. During this time, dito rin namuo yung United Nations. Sila yung nagpo-promote ng peace and cooperation para sa pandaigdigan yun. Dito rin nabuo yung International Monetary Fund or yung IMF. They provide financial assistance and stabilizes economies. Yung World Bank, sila yung nagsusupport sa development. Next is persistent inequality. Wala ko yan. Next is late 20th century onward. Hanggang ngayon sa present, ito yung tinatawag na modern globalization. From the 1980s onward, globalization accelerated due to technology and economic policies. Yan, dito, mas naging advanced na yung mga technology. Diyan yung internet, faster transportation, faster communication, ganyan. Connected ka na sa world markets. Dito nag-increase yung mga global trading, ganun. Good day everyone. I'm your discussion for your current update situation. Kasalukuyan pag-update sa katangian ng sitwasyon. Pagbawas ng kahirapan, ang matinding kahirapan sa bumababa mula 39 noong 1995 patungo sa 10% noong 2025. Ang antas ng kahirapan ng $1 kada araw ay bumababa sa 5%, $2 kada araw sa 18% sa loob ng 25 na taon. Konsentrasyon. Kayamanan ang nangungunang 1% ang kontrol sa humigit kumulang 20% na pandaigdigang kitas at 38% na kayamanan na natili pa rin sa mga agwat batay sa mga kasarian at kapansanan. Pag-unlad sa lipunan, nabawasan ang kalahati at paggawa ng mga bata. Humigit 50% ng mga tao ay may proteksyon sa lipunan at bumote ang edukasyon at produktibidad, paggawa ng mga hamon at di formal na sektor at nagkakaapekto sa 58% ng mga manggagawa. Ang pagkakaugnay-ugnay ng ekonomiya, napataas ang kahinaan ng mga krisis ng mga pagkabahala ng daloy na supply dahil sa COVID-19. Debate tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay, bagamat lumapot ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bansa madalas na dahil sa paglago ng mga India at China, bahagyang tumaas ang mga hindi pagkakapantay-pantay na loob sa mga bansa. Ang globalization ay lumalawak na pagkakaugnay-ugnay ng mga ekonomiya, kultura at populasyon sa mundo. Ito ay isang komplikadong proseso na may malaking epekto sa kahirapan at hindi pagkapantay-pantay. Ito po yung mga advantage at disadvantage mo niya, ma'am. Advantage po nito ay paglago ng ekonomiya, katulad ng economic growth, ang pagbubukas ng mga bansa sa international trade, nabibigay ng pagkakataon makipaglahok sa paigdigang merkado. Ang poverty reduction, maraming bansa ang nakapag-angat ng milyon-milyong tao mula sa matinding kahirapan dahil sa trabahong dala ng mga dayuhan sa kampanya. Tapos access to technology, yung mga technology po na mabibilis na po ngayon, katulad sa yung tapos lower cost of goods dahil sa competition o global supply chains, mas nagiging abot kaya ng mga produkto at serbisyo para sa mamimili. Disadvantage po nito, widening equality, hindi pantay-pantay na pamamahagi ang yaman. Kadalasan ang mas mayaman ay at mga corporation na ginabang mahigit sa mga gumagawa. Tapos yung job displacement outscoring, nilipat ng mga malaking kumpanya
ang kanilang operation sa bansa at may pinaka mababang sahod ng mahinang regulation na resulta. Yun lang po. Ito naman po yung mga halimbawa ng mga kaso. Halimbawa sa China, dahil mabilis yung napagsali ng China sa pandaigdigang kalakalan, milyong-milyong tao ang nakaahon sa hirap, pero malaki pa rin ang agwat ng kita sa pagitan ng lungsod at probinsya. Sa Brazil naman, ang pagbubukas ng kalakalan ay nagbibigay ng trabaho sa ilang sektor na mas lumaki ang agwat ng sahod ng mamayan at mahirap ang mga programang panlipunan tulad ng bulsa sa pamilya. Bulsa sa pamilya ay nakatulong sa mga mahirap, pero hindi nito natutuluyan naluluto sa mga kurmes sa yaman, konsentrasyon ng yaman. Sa India naman, nakatulong ang mga gobernasyon ng paglalago ng ekonomiya ng India, pero hindi pantay ang mga taga-probinsya at mga manggagawa. Mababa ang kasanayan ng kumpara sa mga natitira na lungsod at may mataas na edukasyon. Sa Pilipinas naman, kahirapan sa kanayon, ipinipakita ng pag-aaral na hindi pero ang epekto ng globalization sa mga probinsya sa Pilipinas. May mga lugar na nabango dahil nagkaroon sila ng mga pagkakataong magbenta ng kanilang produkto sa ibang bansa, kaya nagdagdagan ang kita ng mga magsasaka. Pero may mga probinsya na di naapekto sila na negatibong dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa marunong ng produktong galing sa ibang bansa. Dahil dito may ilang mga magsasaka at manggagawa na sa probinsya ang nawalan ng trabaho at kinabuhayan. Yun lang po. Thank you po.